So guys, ako nagbabalik at ipapanood ko naman sa inyo ang tungkol sa mga cheetah. Bakit ano ang mortal na kalaban ng mga cheetah at bakit sobrang bilis naman yata ng mga cheetah. At pagkatapos nun, ipapanood ko sa inyo ang tungkol sa mga peregrine falcon. Bakit sobrang bilis nilang lumipad? At bakit 20% success rate lang ang meron sila. So ito, panoorin nyo. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kilala ang mga cheetah bilang pinakamatuling hayop sa lupa dahil kaya nitong umabot ng 130 km per hour. Halos kasing bilis yun ng kotseng humaharurot. Dahil sa kanilang tulin, isa ang mga cheetah sa kinatatakutang predator sa African savanna. Kaya naman for today's video, mapapanood mo kung paano humuli ng biktima ang mga cheetah. Makikita mo rin kung anong hayop ang mahigpit nilang kalaban at higit sa lahat, malalaman mo kung bakit ang cheetah ang isa sa pinaka-amazing na hayop sa ating mundo. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at umpisahan na natin. Una sa paboritong kainin ng mga cheetah ay ang mga gazelle. Mahirap habulin ang mga gazelle dahil kaya nitong tumakbo sa bilis na 97 km per hour. Kung minsan, kaya nitong tumalon sa taas sa 10 talampakan para lang makaiwas sa mga predator. Maski ang mga leon ay hirap itong hulihin. Pero kahit anong bilis pa ng gazelle, wala silang binatbat sa mga cheetah. Ito ang ultimate showdown ng pabilisan sa karera. Sa umpisa ng laban, may kita ang cheetah na nagmamasid sa kanyang target. Ito ang napili niyang target dahil nakita niyang pilay ang isang binti nito. Bago pa umatake ang mga cheetah, kinikilatis muna nila kung sino ang madaling hulihin. Kapag kasado na ang lahat, sa kanya ito hahabulin. Tumatagal ng 1 minuto ang habulan sa pagitan ng gazelle at cheetah. Pinapatit ng cheetah ang binti ng gazelle at kapag nadapa ito, game over na para sa gazelle. Para mabilis mamatay ang kanilang target, sinasakmal nila ito sa liig. Dahil sa pagpapakapagod ng mommy cheetah, merong kakainin ang kanyang buong pamilya. Maswerte ang mga batang cheetah na to dahil magaling na hunter ang kanilang nanay. Pero hindi lahat ng cheetah ay siniswerte. Ang iba ay natutusok sa sungay ng gazelle. Gaya ng cheetah na to na matapos makahuli ng gazelle, natikman naman niya ang galit nito. Marunong din palang lumaban ng mga gazelle. Nakakuha tuloy ang cheetah ng malalim na sugat at paika-ika ang lakad dahil sa injury. Aktibo ang mga cheetah sa paghahanap ng mga kain tuwing umaga, hindi gaya ng mga leon na mas aktibo tuwing gabi. Nababalot ng spots ang kanilang dilaw na buhok dahil nakakatulong ito sa kanilang camouflage at yan ay sa tuwing nagtatago sila sa makapal na halamanan. Pagdating naman sa kuko, palaging nakalabas ang kuko ng mga cheetah gaya ng sa aso. Ginagamit kasi ng mga cheetah ang kanilang kuko sa tuwing tumatakbo sila upang mas kumapit sa lupa. Maliit lang ang ulo ng mga cheetah dahil mas nadadaliin silang tumakbo kapag maliit ang kanilang ulo. Malaki ang butas ng kanilang ilong para hindi sila mahirapang huminga habang tumatakbo. Ang korte ng katawan ng cheetah ay sadyang dinisenyo upang palampasin ang daloy ng hangin. Ang tawag rito ay streamlined body. Meron silang backbone o gulugod na sobrang flexible at madaling nababaluktot, kaya ito ang kanilang sekreto kung bakit kaya nilang tumakbo ng mabilis. Sa tuwing sila ay tumatakbo, halos hindi na sila tumatapak sa lupa. Samantala ang kanilang mahabang buntot ay nagmimistulang manibela upang maging balanse ang kanilang takbo. Kapag nahuli ng cheetah ang kanilang biktima, agad nila itong kakagatin sa leeg. Malakas ang bite force ng mga cheetah at sa sobrang lakas, kaya nitong pigilan ang paghinga ng kanyang biktima. Maliban sa gazelle, ang mga wildebeest ang isa pang paboritong huntingin ng mga cheetah. Mahirap patumbahin ang mga wildebeest dahil sobrang laki ng katawan nito at sobra pang agresibo. Dahil dyan, nakaisip ng paraan ang mga cheetah upang magtagumpay sa kanilang plano.
Ang solusyon, kailangan nilang magtulong-tulong para pabagsakin ang kanilang target. Ang mga magkakapatid na lalaking cheetah ay bumubuo ng grupo na tinatawag na coalition. Dahil sa coalition ng magkakapatid na cheetah, nakakayanan nilang pabagsakin ang wildebeest na kadalasan ay hindi kayang gawin ng nag-iisang cheetah. Mga lalaking cheetah lamang ang bumubuo ng coalition, samantala ang mga babaeng cheetah ay kontento na sa panghahunting kahit nag-iisa lang sila. Tanging mga cheetah lamang at mga leon ang uri ng pusa na natutong magtulungan upang magpabagsak ng malaking target. Kahit mukhang madali lang si cheetah ang mabuhay sa Africa, kabaliktaran ito sa realidad. Ang bawat sulok kasi ay may panganib na naghihintay. Gaya na lang ng baboon na handang makipagbardagulan sa mga cheetah. Ang mga baboon ay isang uri ng mabangis na unggoy, kaya hindi ito natatakot makipag-away sa anumang hayop. Maingat ang mga cheetah na huwag galitin ang mga baboon dahil siguradong matatalo sila ng higanting unggoy na to. Ang isa pang dapat pag-ingatan ng mga cheetah ay ang mga buwaya. Hindi tulad ng mga baboon, ang mga buwaya ay aktibong humuhuli at kumakain ng mga kawawang cheetah. Kung minsan, naikipag-agawan pa ng pagkain ang mga buwaya. Gaya ng sa video, may kita ang 3 cheetah na pilit na hinihila palayo ang pagkain na kanilang nahuli dahil sa buwaya na gustong makihati. Kahit anong gawin nila, sunod pa rin ang sunod ang buwaya na parang siga. Sa huli, sumuko ang 3 cheetah at hinayaang makuha ng buwaya ang kanilang pagkain. Ito naman ang 2 magkaibang hayop na kahit magkamukha, hindi mo pwedeng pagsamahin sa iisang pwesto. Ito ay ang tagisan ng cheetah at leopard. Maraming spot sa mukha ang leopard, samantala ang cheetah ay may mahabang itim na linya sa mukha. Makikita mo rin ang magkaibang disenyo ng kanilang spot sa balat. Mas maliit naman ang katawan at mas payat ang binti ng cheetah kumpara sa siksik na katawan ng leopard. Dito sa Africa, madalas makita ang landas ng 2 hayop na nauuwi naman sa malagim na away. Gaya ng sinapit ng cheetah na to matapos siyang atakihin at bugbugin ng leopard. Hindi na makagalaw ang cheetah dahil sa injury, kaya sinimulang kaladkarin ng leopard ang katawan ng cheetah. Inakyat niya sa taas ng puno ang cheetah kung saan walang ibang predator ang pwedeng gumambala sa kanya. Matinding gutom at kawalan ng prey ang nagtutulak sa leopard upang kumain ng cheetah. Sa lahat ng pwedeng makalaban ng cheetah, ang mga leon ang kanilang numero 1 kinatatakutan. Yan ay dahil sa halos 2 beses na mas malaki ang leon kesa sa cheetah, kaya walang binatbat ang mga cheetah kapag nagkaroon ng away ang mga leon. Agawan sa teritoryo at pagkain ang pinag-uugatan ng kanilang away. Kung papatayin ng leon ng mga cheetah, mababawasan ang kanilang kakompetensya. Alam kasi ng mga leon kung gaano kahusay na predator ang mga cheetah, kaya natatakot ang mga leon na baka maubusan sila ng pagkain. Maski ang mga gazelle at wildebeest ay alam kung gaano kabilis tumakbo ang cheetah, kaya kapag ito ang humabol sa kanila, halos game over na ang laban. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na kaya mong talunin sa karera ang mga cheetah? O dapat na lang sumakay sa motor ang mga gazelle para makaiwas sa atake ng cheetah? I-comment mo na yan sa baba ng video para mabasa namin. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa Surigao del Sur, bumisita si Doc Ferds ng programang Born to be Wild upang makita ang isang pambihirang uri ng lawin na may natatanging kapangyarihan. Ang ibon na ito ang kinikilala bilang pinakamatuling hayop sa buong planeta. Ito ang mga peregrine falcon at mapalad tayo na ang ibon na ito ay makikita sa Pilipinas. Alam mo ba na ang lawin na ito ay kasing bilis ng jet plane? Sa sobrang bilis, kaya nitong ikutin ang buong football field sa loob lang ng 1.2 seconds. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin kung bakit sobrang bilis nilang lumipad, paano sila nakakahuli ng pagkain, at paano nito na-impluwensyahan ang imbensyon gaya ng jet plane. Ang mga peregrine falcon ang isang marahil sa pinakamagandang uri ng lawin na inyong makikita.
Kulay itim ang balahibo nito sa likod, samantalang medyo maputi ang kulay nito sa harap ng katawan. Angat sa lahat ng lawin ang peregrine falcon dahil sila lamang ang balot ng itim na balahibo ang buong ulo. Magkaiba ang kulay ng mga peregrine falcon, depende sa kung saang rehiyon ito matatagpuan. Ang pakpak nito ay umaabot ng 120 cm ang haba, habang ang katawan nito ay halos kasing laki lang ng uwak na 58 cm. Makikita ang peregrine falcon mula North America, Latin America, Europe, South America, Africa, Asia at Australia. Kapansin-pansin na nagkalat sila sa buong mundo, pero bakit kaya ganun? Sa tingin ko, yan ay dahil sa nagkalat din ang mga paborito nilang kainin. At ito ang maliliit na ibon. Ang mga ibon kasi ang madalas gawing laman tiyan ng mga peregrine falcon. Alam mo ba na 80% ng kanilang diet ay binubuo sa pagkain ng ibang uri ng ibon? Mahaba ang kanilang mga kuko upang walang takas ang sinumang dadagitin ng kanilang paa. Ang kanilang tuka naman ay merong tomial tooth bilang karagdagang panusok para mabilis mamatay ang kanilang biktima. Dahil sa kanilang mga katangian, kayang-kaya nila ang humuli ng uwak na halos kasing laki lang ng kanilang katawan. Pero, madalas sa kanilang tinatarget at ang paborito nilang huntingin ay ang mga kalapati. Yun nga lang, mahirap itong gawin dahil ang mga kalapati ay mahusay umiwas sa atake ng lawin. Dahil dyan, nakaisip ng simpleng paraan ang mga peregrine falcon kung paano sila makakahuli. Kailangan nilang mas bilisan sa paglipad upang wala nang kawala ang kanilang target. Napag-alaman ng mga siyentipiko na ang peregrine falcon ay may bilis na 200 miles per hour o katumbas ng 293 feet kada segundo. Halos kasing bilis yan ng humaharurot na jet plane. Marahil ay nagtataka ka kung paano yun nangyari. Paano nga ba nakakalipad ng mabilis ang mga peregrine falcon? Para malaman ang kasagutan, dapat nating obserbahan ang kanilang paglipad. Sa tuwing sila ay bumubulusok pa ibaba, ipinoporma nila ang kanilang katawan na pahugis ng bala ng baril. Ang tawag sa posisyon na ito ay stoop. Kitang-kita sa picture na nakatupi ang kanilang binti habang naka-flat naman ang kanilang likod at pakpak. Sa ganitong paraan, maayos silang bumabagsak sa himpapawid. Ang mahabang pakpak ng falcon ay sadyang dinisenyo upang malinis itong humiwa ng hangin. Maliit na mahaba ang kanilang pakpak, hindi gaya ng matabang pakpak ng kuwago o ang makapal na pakpak ng agila. Makikita sa video ang pinagkaiba ng disenyo ng kanilang pakpak. Sa sobrang bilis lumipad ng peregrine falcon, siguradong mahihirapan silang huminga kaya maaari silang mamatay sa suffocation. Ito ang dahilan kung bakit meron silang ekstrang buto sa butas ng ilong na tinatawag na tubercle. Ang trabaho ng tubercle ay harangan ng sobrang bilis na hangin sa pagpasok ng ilong upang makahinga ng maayos ang falcon habang lumilipad. Maski ang mga jet engine ay merong ganitong pangharang sa hangin. Sa ganitong paraan, maayos na pumapasok ang hangin sa ilong ng falcon at sa butas ng makina habang lumilipad. Meron ding paraan ng mga lawin upang hindi matuyo sa hangin ang kanilang mata. Meron silang secretory gland na naglalabas ng tubig upang palaging mamasa-masa ang kanilang mata. Meron ding nictating membrane o karagdagan takip sa mata ang mga lawin upang hindi sila madaling mapuwing. Sa tuwing sila ay nagugutom, naghahanap sila ng mabibiktima. Sa pagkakataon na ito, nakakita siya ng kalapati. Ito na ang kanyang oras para magpakitang gilas. Itinupi niya ang kanyang pakpak habang siya ay bumubulusok pababa. Dito mo makikita na ang katawan ng peregrine falcon ay sadyang ginawa para sa mabilisang kilos. Sa loob lang ng ilang segundo, ang lipad ng lawin na ito ay aabot na sa 200 miles per hour. Ang nictating membrane sa mata ng lawin ang siyang kumikilos na parang windshield wiper upang hindi matuyo at mapuwing ang kanyang mata.
Ngayon, nakatuon ang kanyang atensyon upang dagitin ang kanyang biktima. Yun nga lang, mukhang minalas ang Lawin sa pagkakataon na ito. Kahit sila pa ang pinakamabilis na hayop sa mundo, hindi palaging panalo ang kanilang laban. Nakakatuwang isipin na 20% lamang ang success rate ng mga peregrine falcon. Ibig sabihin, 2 lamang sa bawat 10 atake ng falcon ang nagtatagumpay. Sa tuwing sinuswerte ang falcon, saka lamang sila nakakatsyempo ng libreng pagkain. Gaya ng iting na ito na walang kamalay-malay na masasagasaan na pala siya ng peregrine falcon. Isang bangga lang, tigok agad ang biktima. Dahil sa pambihirang superpowers ng peregrine falcon, maraming tao ang nahihikayat na mag-alaga nito. Maski dito sa Pilipinas, may mga taong sinasanay ang Lawin upang maging mahusay na hunter. Ang tawag sa ganitong pagsasanay ay falconry, habang ang tawag naman sa mga tao na nag-aalaga ng Lawin ay falconer. Ang misyon ng mga falconer ay ang turuan ng kanilang Lawin upang maging matinik na hunter. Nakatutulong ang mga alagang falconer upang itaboy ang mga kalapate na nagpapagala-gala sa mga paliparan. Malaking problema kasi sa mga airport ang mga ibon na gumagambala sa pagpapalipad ng eroplano. Maaari kasing masira ang makina ng eroplano kapag may mahigop itong ibon. Trabaho ng mga falconer ang utusan ng kanilang Lawin upang takutin palayo ang mga nagtetrespassing na ibon. Sa ganitong paraan, ligtas na nakalilipad ang mga eroplano laban sa mga pesteng ibon. Marahil ang pinakamalaking ambag ng mga peregrine falcon sa buhay ng mga tao ay ang inspirasyon ng aerodynamics. Nang dahil sa estilo ng peregrine falcon, nagbigay daan ito sa mga scientist upang mahulma ang disenyo ng makabagong jet plane. Ilan sa disenyo na ginaya sa Lawin ay ang korte ng pakpak nito, pati ang tubercle sa ilong ng Lawin. Sino mag-aakala na ang isang Lawin ang makapagbibigay inspirasyon sa mga scientist upang maimbento ang napakagarang makina?